What's up mga Lodi Boss? Good day sa lahat. Okay, so di muna tayo mag-edit ng video ngayon. Ire-recta ko na lang na screen recording. And ang importante lang naman dito is yung knowledge at tips at guide na ibibigay ko sa inyo. Okay? So gumawa nga pala ako ng community group chat sa Messenger. Okay? Hindi na ako nagte-telegram, binura ko doon. So dahil nagpalit na tayo ng content, dito na tayo ngayon sa mga FC at mga iba't ibang klase mga food business na gagawin natin soon. Okay? So meron tayong member dito sa ito ang pangalan ng group chat natin, Fried Chicken Tips Boy Danggit. Okay, so meron tayo dito si ito ang may nagtanong dito, si Charles, isa sa mga subscribers natin, no? Ano bang ibig sabihin ng lighter? Ayan, dahil lang diyan. Ang pagbabrine po ba is 24 hours din po ba? Ayan. And then sabi niya, pwede po ba pagsabayin ang brine at marinate? Okay? So, ganito yan mga bossing. Eto, gumawa tayo dito ng playlist. Andito na yung mga brine method, sa mga tips and guides, mga testing ng mga different fried chicken butter, coating, mga methods, fried chicken coatings, yung ayan, yung mga bechamel sauce. So, hanapin nyo lang fried chicken business dun sa playlist natin. So, punta lang kayo sa channel and then hanapin nyo tong playlist. Ayan, ayan, fried chicken business. Makikita nyo na yan. Okay. So, balik tayo dun sa ayan, play natin to. Tanggalin ko lang yung music. Balik tayo dun sa concern ni Lodi, no? Sabi ni Charles about sa brine, yung brine bossing. Ang target natin dyan, ang target mo dyan is yung juiciness nung manok. Okay? Juiciness at konting flavor na rin at alat dun sa loob ng karne niya. Okay? So yung brine, the more time na nakababad ng manok mo dun sa brine solution mo, mas lalong nagpe-penetrate yung moist tsaka yung flavor sa loob. Okay? So, wala yung minimum, sabi mo na lang maximum 2 days. Pero labsak na yung manok mo doon. Sobrang lambot na doon. Diba? Pero mga ano lang, mga ideal lang is overnight. Sabi mo na lang mga 8 to 12 hours yan. Mga ideal, okay na yan. Okay? So, kasi nasubukan ko na yan eh. Nasubukan ko na rin mag-brine ng 1 day, may 2 days. Iba pa rin yung nakuha mo yung tamang oras. Para sa akin basta yon. Okay? Mga 8 to 12 yan ang ideal. So, yung sa brine mga boss, ang sabi pa niya, pwede bang pagsabayan ang marination tsaka ang brine? Pwede naman, Lodi. At nagulat nga rin ako sa tanong niya kasi hindi ko pa nagawa yon, pero may idea na ako kung paano gawin yon. Okay? Pag gagamit ka ng ganon, ang gusto niya mangyari, siguro, sa pwesto niya, naka-brine recta yung mga manok, and then, magkukut na lang siya, dry coat, and then recta prito, bago display. So, pwede yon boss. Kasi, alam ko kay Jolly Boy, ganun ang setup nila. Templado na yung manok, tapos binabagsak na lang nila sa flour mixture, sabay prito. Okay? So, ang setup mo dyan, pre, yung brine mo, instead na water and salt, pag gusto mo yung recta, kung bumili ka ng Knorr cubes, either chicken or beef, yun yung tipid version. Knorr cubes. Pag gusto mo naman nung authentic talaga at malasang-malasa, water solution mo, dagdagan mo na siya ng mga herbs and spice na trip mo. Like mirepoix, yung mga onion, celery, carrots. Tapos pwede ka rin mag-add ng garlic, peppercorns. Kung gusto mo mag-add ng mga herbs like mga thyme, rosemary, basil, pwede rin yon. So, fresh lahat yon, ilalagay mo doon sa brine solution mo, tapos ipapakulo mo yon. Okay, so once kumulo na yon,
isi-simmer mo na yung ah, pinapakulo mo. Simmer means liliitan mo. Basta nag-reach na siya ng boiling point, kumulo na, doon mo na siya hihinaan ng apoy. Tapos simmer mo lang siya ng, sabi mo na lang mga 45 minutes to like 1.5 hour. Okay? So, continuous lang yon. So, kung gusto mo naman may lasang manok o kaya lasang baka, pwede rin kumuha ka ng mga buto-buto ng baka, buto-buto ng manok, isabay mo na rin dun sa kulo. So, yun yung kasi paggawa ng mga chicken stock, mga basic chicken stock, mga beef stock, ganon. So, isa yan sa magandang method rin na naisip ko na pwede mong gawin. So, pag na-extract mo na yun, kasi kailangan nung ilabas yung flavor ng mga aromatics na gagamitin mo eh. Kaya pag gumamit ka ng mga powder, useless lang din. Kasi iba yung lasa at saka yung freshness na nabibigay ng fresh spice and herbs versus dun sa mga dried na. Okay? So, yun ang pinaka the best na pwede mong gawin. Nakarekta na, brine. Pero ang pinakakalaban mo na lang dyan is yung salt. So, number 1, sa lahat ng mga pagkain, salt ang pinakakalaban mo. Kasi di mo alam kung gaano kalalim yung penetration tsaka yung concentration ng salt na gagamitin mo. Okay? Pero for me, based on my experience, pag ganyan, rekta na. Kasi kung bland naman yung bland yung flour mixture mo. Bland means walang timpla. Yung flour, cornstarch, and baking powder lang ginamit mo. Kung ganun lang ginamit mo sa coating, dapat medyo salty ng konti yung brine mixture mo. Okay? Pero pag yung may timpla na yung dry coating mo, magbabawas ka naman ng salt dun sa brine mo or hugasan mo siya. Okay? Kasi yung paghugas mo ng brine, dun na babawasan yung mga excess salt eh. Pero pwede naman yon kung gusto mong, kung alam mo na yung natansya mo na yung timpla na gusto mo, pwede naman yon from brine rekta to coating and fry. So nagets mo? Ganun yun. So pag shortcut naman, tipid, gamit ka na lang ng Knorr cubes, chicken Knorr cubes, beef Knorr cubes, yung vegetable cubes, tapos water solution mo, tapos timplahan mo lang. Basta yung timpla lagi ng brine mo, medyo mas maalat ng konti dun sa normal ulam na sinasabaw mo sa kanin. So alam mo yung sabaw sa kanin, medyo mas maalat pa siya doon. Kasi ipe-penetrate mo yung flavor tsaka yung salt dun sa loob ng chicken, no? Kung hindi ka na magbabanlaw. Okay, nagulat ako dun Okay, so ganun lang yung setup, Lodi. So ano lang naman to, mga experiments, mga tamang ideas kung paano mo siya may extract. Kasi yung iba nakikita ko, naglalagay sila ng mga fresh garlic, naglalagay pa ng laurel, ng durog na paminta sa brine. Tapos hindi naman nila pinapakulo. So what's the sense? Anong gamit nun? Wala. Useless lang rin. Waste lang rin yung ginamit nyo doon. Okay, so pinaka the best, i-boil and simmer nyo yung brine solution nyo. At kung gagamit pa kayo ng mga herbs and spice, i-extract nyo yon through simmering. Okay, and then palamigin nyo yung brine solution. Once nakuha nyo na extract na, 'di ba? I-strain nyo na yon, strainer, and then palamigin nyo na. Approximately mga 1 to 9 degrees Celsius ang lamig dapat ng brine bago kayo maglagay ng raw meat. Kasi pag naglagay kayo ng raw poultry dun sa mainit na brine, magmumultiply lang yung bacteria doon at masisira lang yung manok nyo, masisiraan lang kayo. So negative sa income yon. Okay, so make sure laging malamig ang brine, 1 to 9 degrees, and then tsaka nyo ilagay yung poultry nyo, yung manok nyo para sa fried chicken, and then ipasok nyo sa loob ng chiller. Okay, huwag nyo ilalagay sa labas. Kung nasa labas man, dapat may temperature guide rin kayo. Lagyan nyo ng yelo.
Okay? Kunwari nasa labas kayo, nasa pwesto na kayo, wala kayong fridge, lagyan nyo ng yelo, damakmak na yelo. Pero pag naglagay ka ng yelo, may iba na naman yung timpla. Siyempre, nagdagdag ka ng liquid, mababawasan yung salt. So, tansyahan ang mangyayari dyan, Lodi. Okay? Just make sure na kung may fridge ka naman doon sa pwesto, di okay, mas maganda. So, di mo na kailangan mag-adjust pa. Ganun lang naman yon. Okay? So, brine, ang habol dyan is juiciness. Okay? So, wag na natin gawing komplikado pa. Yun lang yon. And then, after brining, kung gusto nyo mag-coat, pwede. Or, after brining, hugas, marination, then coat, pwede rin. Okay? So, maraming method, maraming technique, maraming pwedeng gawin sa preparation pa lang. Tsaka sa kada method na gagawin mo, iba-ibang outcome yan. So, pinakita ko na sa inyo, di ba? So, dun sa isang video natin, itong injection method, isa rin to sa pinakamabilis at pinaka-okay din na technique. Dahil hindi ka na maghihintay ng pagkatagal-tagal ng ilang oras sa pagbabrine. Dito, yung brine solution mo, i-inject mo lang sa gitna ng manok. So, kung meron kang legs, inject mo na dun sa pinaka gitna ng manok ang solution. Okay? So, yun yung pinaka mabilis na method for the food injector ang gamitin nyo. Okay? So, experiment lang tayo mga Lodi. And then, pag may mga questions kayo, lapag nyo lang dyan sa comment section. Okay? So, yun. Ano pa ba? Yun pa lang yung masagot ko about doon. So, dito, meron na tayo dito yung mga... Hindi ko pa kasi hindi pa ako nakakagawa ng actual video nung ibang recipe. Tsaka yung isang cellphone ko na sira. Nabura lahat. Andun yung mga files ko eh. Okay, so itong cellphone na ginagamit ko bago to. Dito lang tayo gagawa uli ng mga panibagong mga testing fried chicken. Sabi ko sa inyo, may iba't ibang method, iba't ibang outcome. May mga nag-wet dry, wet dry wet, dry wet dry. Maraming option, maraming methods, maraming techniques. So andito na lahat. In-explain ko na dyan sa inyo, isa-isahin nyo na lang. Pero yung pinaka-the best na nagawa ko, itong si Grandma's Fried Chicken. Ang ginawa ko dyan, fast brine lang yan eh. And then, light wet butter. Yung wet butter ko, hindi siya malapot. Paliquid siya ng konti. And then, dry coat. Tapos, ang flour mixture naman yan is 75-25 ratio. So, 75% flour, 25% cornstarch. And then, add na lang kayo ng approximately 5-10% ng baking powder. Okay? So, kung gusto niyo naman na laruin, pwede kayong mag 80%, 20%, 80-20, or mag 70-30. So, flour and cornstarch lang, and then additional baking powder. Okay? So, pag tumimpla na kayo ng marination, ng salt ng maraming salt sa marination nyo, bawas na kayo sa coating. Kung nagtimpla naman kayo ng salt dun sa coating nyo, magbabawas naman kayo sa marination. Paano may brine pa kayo, tapos may salt din yon. So, ibang senaryo na naman yon. Okay? So, kaya nga sabi ko sa inyo, magkakaiba tayo ng trip, magkakaiba ng method, pero lahat yan, nadaanan ko na. Okay? So, pag may problema sa recipe, sali kayo dun sa GC, yung ginawa ko na GC, si Fried Chicken, Boy Danggit Group, at ayusin natin yung manok mo. I-guide natin, i-guide ko kayo, at may mga kasama rin tayong mga chefs doon na nagbibigay rin ng mga tips and guides, ideas. Yun, 24/7 yan, guide namin kayo. Free lang, walang bayad para sa mga new business owners at saka yung magsisimula pa lang yan.
So pag big time na kayo, huwag niyo kalimutang mag-join sa channel ko ha. Okay. So GG's mga Lodi, ayan. Iwan na lang kayo ng comment dyan, and then please like and subscribe na rin. Okay? So yung kung may FB kayo at hindi ko alam paano maglagay ng link dito nung group chat, check ko na lang kung malalagay ko sa video na to. Okay? So GG's, pag may questions, lapag lang dyan, and good day sa lahat. God bless all. Ciao.